Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Martes Gunyan, Hunyo 25 taon 2024, mga tuga marinaga po sa Indo, diwati hato dyan mo sa Indo ang amin ng mga bareta. Mga bareta ang sa Indo maantabayaran sa rabay sa mga kakamping radyo. Ini ang Kakampi Network News. Kakampi Network News. live kita sa 99.9 WEB-FM Kamsur dyan sa Rinconada area. Naantabayaran kita sa 99.3 KM Kakampi Partido. Sino ba po sa 91.9 BBS-FM sa Naga City. Sa pagkarang bilog na puwersa kang Kakampi Network News, halis sa studio kang Kakampi Kamsur sa Naga City. Kaya banan ko si Ivan Bulawan sa Lado Teknikal. Ako po si Jun Bernas. Mahatod ka mga bareta, ngunyan. Ini ang Kakampi Network News. Mga bareta ay sa Lado Nasyonal. May big time price hikes ang mga kumpanya ng petrolyo. Ngunyan na aldaw, Hunyo 25. Sa anunsyo kang Pilipinas Shell, Clean Fuel, patriamang kang Sea Oil, 1.75 ang maladagdag sa presyo kang kada litro kang krudo. 1.40 man sa gasolina, sin 1.5 sa gasa. Pigiloman ba anunsyaman, umapautob nin kapariyong paglangkaw sa presyo ka mga produktong petrolyo, ariba pang kumpanya ngunyan aldaw. Mientras tanto sa mga pigilin na rason ka pariwagong pagkiro sa presyo ka mga produktong petrolyo, iyo ang extreme winter, asin ang giyera sa Europa, patidaman duman sa Middle East, kalagtari ko na simana, naragdagan ng 1.75, 1.90, asin 80 sentimos, ang presyo kan kada litro kang crudo, gas, patidaman, gasolina. Nagkukulusyon na ng hararap na investigasyon ang Bureau of Immigration may koneksyon sa kaso kan sarong babaeng Chinese national na nakalaog sa Pilipinas. Dawa ini mayong record. Nabagat ang 23 anyos na si Xiang Zimo sa Nino Aquino International Airport, Terminal 3, kalagtrikod na June 15, kampalit na ini sa nasyon asin pasiling sa Guangzhou, China. Naitinawan ni departure clearance sa nasambit na babae matapos mahiling na mayong arrival stamp halis sa immigration ang sayang passport. Bayo manahilin na record sa pagabot sa Pilipinas ni Zhang sa datos kan travel control system. Huli kani, pigsugo na ni Immigration Commissioner Norman Tansenko na bagkurusin ng investigasyon kung paano nakalaog sa Pilipinas asin dahil manag-agi sa inspeksyon. Sa presente, nakakulong sa BI Warden Facility sa Camp Bagong Diwa ang Chinese national mientras na pinapakaray ang deportation proceedings. Tagos nang naibasura kang Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 ang pinakahuring drug case na kinakampang ni dating Senador Laila de Lima. Ini matapos na paunrahang ang kampo kan dating senador sa kahagadan na demurrer to evidence. Sigun kay Atty. Bonnie Tacordon, abogado kan dating senador, ang pagkataon tanan kang husgado sa demurrer to evidence, epektibong pagbabasura sa data ng kaso ni Dilima. Erot kali, nagsangat sinda ng 52 pay ng musyon kung saan hinahagad din sa Muntinlupa Regional Trial Court, Branch 206. Na mapawaran sana asin dineklara siyang inosente hulita dahil masubot na patunayan kang prosecution ang sayang kasalan sa sinambit ng mga pagdangog. Nasambit pa kang kampo kani. Naros gabos na mga importanteng ebidensya kang prosecution na ihampang kalagtalikod na bail hearing. Sinabi nila, marinaw binsay kang korte na bakong bastanteng ebidensya. Tanganing mapatunayan ang sayang kaso kang aprobaran ang sayang aplikasyon
para sa pagbayad nin piyansa. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Sa katagod na balita mga tugang, matapos mapawarang sala sa sayang ikatuluwa sinhuring illegal drug case, ipinahig ni dating Senador Leila de Lima na si dating Presidente Rodrigo Duterte subot ngunyan abali ni bang katakod kan mga naging badugong war on drugs sa raram kan administrasyon kani. Kasugma, kanibasura kan Muntinlupa City Regional Trial Court ang ikatuluwa sinhuring kasong isinaangat ki de Lima sa raram kang administrasyong Duterte. Katakod kani, sa sarong entrevista, sinabi ni de Lima na saro na siya sa mga Pilipinong naging biktima kamadugong gyera kontra droga kang administrasyong Duterte. Dagdag pa ni de Lima, ngunya na mayo na siyang kinakampan na kaso, mas determinado pasubot siyang tabangan ang International Criminal Court sa investigasyon kani sa drug war ni Duterte. Batandaan, enot nakulong si de Lima kan 2017 huli subot sa pagkakaimbulto sa illegal drug trade sa loob mismo kan New Bilibid Prison, bagay na paurotrong pigliligaran kan dating senador. Napawarang sala kang korte ang enot niyang drug case kan 2021 mentras ibinasura man ang ikinawa kan nagtalikod na Mayo taon 2023. Sa iba pa mga balita niya tungkol sa lado nasyonal, nagtutubod si Senate Majority Leader Francis Tolentino na may bastanting boto sa Senado para maipasar na ang Senate Bill number 2002 o 2234 na may katuyuhan given mandatory ang Reserve Officers Training Corps o ROTC program para sa mga estudyante sa kolehiyo. Sinabi ni Tolentino na nakapasar na sa katulong pagbasa kan Kamara ng Representantes kang Kongreso ang purpwesto asin ibabali ini sa agenda sa telefon kan Legislative Executive Development Advisory ngunya na daw Martes, Hunyo 25. Alas 5:15 ang oras siya tungkol yan. Mientras tanto matugang sa iba pa mga bareta niya tungkol dyan sa Radyo Nacional, dapat subot na ikonsiderar kang Anti-Money Laundering Council ang posibilidad na ipa-freeze ang gabos na asset ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Goo. Sabi ni Senate President pro tempore Jinggoy Estrada, sigun saya sa tawag ka mga aligasyon asin ang relataw na ebidensya laban sa alkalde, kinakaipon mag-ibo ni lakdang ang amlak tanganing pangatabanan ng integridad kan public funds. Sigurohon ang palinimbagon asin itulod ang transparency. Dagdag pa kan senador, ang sirinilak na makakatabang tanganing magkaigwaning magkakaringong investigasyon asin maaraman ang katotohan sa likod kang wala tong akusasyon na may pagkaaram sa subot ang lokal na opisyal sa illegal na aktibidad kabali ang money laundering. Dahil para nahaloy, tinanggal na bilang miyembro ka National People's Coalition siguro. Pinaburan man ni NPC Chairman Tito Soto ang petisyon na naresibi hali sa kay Governor Susan Yap, NPC Chairperson kan Tarlac, dapit sa pagsipa kay Goo hali sa partido. Batandaan kang Hunyo 21, nagsubiter ang Presidential Anti-Organized Crime Commission asin ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa Department of Justice ning Qualified Human Trafficking Complaint laban kay Goo. Nagugat ang suspensyon sa alkalde o liban sa pagkakaimbwelto subot niya sa illegal na Philippine offshore gaming operators sa sayang nasakupan na banwan kung sayin questionably pa man kani ang sa iyang nationality. Siniguro ni Vice President Sara Duterte na mayo siyang planong magdimitir bilang Vice Presidente ng Pilipinas asin magdimitir subot na arigladong estado kan sayang relasyon kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ini sa ibong kang enot ng pagkalas kang Vice Presidente sa gabinete ni Marcos asin pagbuta sa pwesto bilang Sekretary kan Department of Education asin Vice Chairperson ka National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Siniguro man kang Vice Presidente na nakatutok siya sa Office of the Vice President asin sa katunayan igwasindang nakalinyadang 10 proyekto
Aminado si Duterte na namumundo siya sa ginibong pagbutas bilang sekretary kan DepEd, hulita panangat niya ang trabaho sa sinambit ng ahensya. Aragad, nagdesisyon subot siya maghilig sa pwesto para man sa ikakaray kan DepEd. Mientras tanto, siniguro pa man kang Vice Presidente na ariglado ang presenteng estado kang relasyon nila ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kakampi Network News. Network News. Alas 5:18 ang oras kunya mga tugang, ang tabayaran po at yan ang mga report magaling sa mga pagkaliban niya sa luwas. Sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungunyan, bareta pa magrari sa lado nasyonal. Tinuyo kan China pugulan ang rotation and resupply mission kang Armed Forces of the Philippines sa BRP Sierra Madre duman sa Ayungin Shoal kalitelikod na Hunyo 17. Sa sarang press conference sa Palasyo Malacanang, sinabi ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na naggamit ang Chinese Coast Guard ng puwersa para bagaton ang barko kan Pilipinas. Piglino ba ni Teodoro na ikinukonsiderar kan Pilipinas na misunderstanding o aksidente ang pangyari. Sabi pa ni Teodoro, dahil niya ginigilid o binabaliwala ang sinambit ng nangyari. Kasabi ka rin sinabi kan Defense Secretary na dahil na i-anunsyar kan Pilipinas ang pagkukurusin ng rotational and resupply mission sa BRP Sierra Madre na yaon duman sa Ayungin Shoal. Ito naman sinabi ng Secretary Lucas Bersamin na ipinrekomendar na ka National Maritime Council kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na i-anunsyar ang RORI mission. Sabi ni National Security Advisor Eduardo Anyo, anday pagbulgar sa schedule kan pagkapatra ni supply sa Ayungin Shoal, mismong i-rekomendar ka National Maritime Council asin ang desisyon ng Presidente na dahil na magkaiguan ng publication manungod sa sinambit ng misyon. Mientras tanto mga tugang, sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungunyan, siniguro ka mga rice industry players sa masunod na bulan na bababa sa 42 pesos kada kilo ang presyo ng bagas. Ini ang sabi ni House Speaker Martin Romualdez. Ang pagbaba ng presyo ng bagas, tinawang kasiguruhan ni Romualdez matapos ang ginibong tripon kay bala ng mga leader kang Philippine Rice Industry Stakeholders Movement o PRISM. Ang sinabit ng grupo kinabibilangan ka mga stakeholders kan bagas pun sa seed growers, farmers, millers, traders, importers, pati naman retailers. Sa ginibong press conference sa Manila Golf and Country Club kung saan naghampang si Romualdez asin PRISM founders Rowena Sadicon asin Orly Manuntag. Sinabi kani na pagbaba kang presyo resulta kang ipinaluwas na executive order ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagbabawas sa tariff rate sa imported rice. Sa ipinaluwas na executive order number 62 ni Presidente Marcos, naging 15% na sana ang taripa sa imported na bagas pagali sa 35%. Mientras tanto sa lado ng Romualdez, sinabi ka rin na ang paggawa ng presyo mamatian sa masunod na bulan. Asin lauman pa kang publiko ang pagkibo ng paagi kang gobyerno para lalong baging abot kaya ang presyo kan bagas. Apor kay Romualdez, kabali man sa nag-atindir sa nasabitan tripon sa mga rice industry players, ang pamayukang Committee on Operations, Committee on Agriculture, Food Chairman Mark Inverga, Deputy Budgetary Leader Erwin Tulfo, pati naman si National Food Authority OIC Administrator Larry Lacson. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:21 ang oras kunyan mga tugang. Arabon ta mga bareta halis sa mga pagriba sa lawas. Lokal na gobyerno kan Libmanan bataw ning rekomendasyon sa PNP Libmanan makalis ang pagkakarestar sa sarong aktibong pulis gikan sa Quezon City sa drug bypass operation sa sinambit ng lugar. Balitangan haliki Mike Gravito. Mike! Is ang matrayumpong drug bypass operation sa Banuan kan Libmanan, Camarines Sur kung sain sarong pulis QC
matarayo pong nadakop kan mga otoridad sa panginginot kan AIMEG maging kan IAS sa pagkikipagtabangan kan Limanan Municipal Police Station sa pamamayon ni Police Lieutenant Colonel Alex Piñapiel na nagresulta sa pagkakadakop kan sarong Corporal Anton na native kan syudad ni Iriga alagad nag-erok na duman sa Quezon City kung sa inakuanan ini ning nasa 200 na gramo kana pinagtutubudan sa buna nagkakantidad 1.3 million pesos. Sinabi ni Vice Alcalde Jerry Tendero kan Sangguniang Bayan kan Libmanan na sinda ang nag-ulay na ni Alcalde Jess Camara tanganing taunan nin commendation na PNP Libmanan. Po kami ni Mayor Jess ataon pa po ng commendation po ang po na PNP sa pamayo po yan ni Sir Alex Piñapiel. Talagang bilib na bilib po kami at is po napatunayan na talagang pag sa karabangan po talaga pong mariresolve ang problema. Kaya congratulations sa PNP Ligmanan. Siyempre po sa Samuya pong Mayor talaga pong igot na igot po siya sa kampanya po laban po sa droga si Mayor Jess Camara. Parte kanaging mga pahayagan ni Vice Mayor Jerry Tendero kaninian makaulay kan kakamping patrol dapit sa dakula nga trayumpo kana kapulisan laban sa illegal na droga dyan sa Banwaan kan Libmanan, Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News Network News. Naga City Police Office, bayo na ang diskriminasyon sa mga kabado nindang biyembro kang LGBTQ. Pareta ni Kimbayko Garcia. Maganda at tig-celebrar o inoobserbaran ng Pride Month kunya na Hunyo, nagtaon ng pahayag ang liderato Canaga City Police Office na nagtatong importansya sa pantay na pagtrato sa logan sa indang hanay. Sinabi ni Police Colonel Erwin Rebellion, City Director kang NCPO na mayong diskriminasyon sa loob ng PNP Naga para sa mga pulis as non-uniform personnel na identified na LGBTQIA+. Tinawando ni Rebellion na sa indang tinatawang respeto iyang gender sensitivity, dangan ang Gender and Development o ANGAD sa mga institutionalized program kang PNP sa Pilipinas. Maski na may day pa nagtutuga o naglalantad na pulis na identified na lesbian, gay, transgender, bisexual, queer, intersex, asexual o ano pa, tig-make sure man subot na naitatao pa man ang kalidad kang trabaho. Tigdaon ehemplo, kang City Director, ito mga policewoman na lesbians, mas matikas pa dangan mas competent pa kaysa sa mga straight na pulis. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News Network News. Alas 5:25 ang oras ngunyan. Balikan tayo ba panditalas ng mga bareta sa Radyo Nasyonal. Pinigiran ni Senador Amy Marcos na madalagan siya bilang alkalde ka Manila sa 2025 eleksyon. Ulit ang katuyan sa naman niya ang diwat na magibiyembro kan Senado. Alagad dahil subot niya aram kung baging parte siya kang senatorial slate kang administrasyon ka sa intugang na si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa nakalis na taon, inukontra ka senador ang nagkata ng pulisiya kang gobyerno arog kang ratifikasyon kang Regional Comprehensive Economic Partnership asin man ang pag-ampon ka mga Afghanistan mientras na pinoproseso ang ng visa sa Estados Unidos. Piglino pa man kan tugang na senadora ni Marcos na niya makinukontra mga lakdang kan tugang na presidente kung nagkapahayag sa naman silang opinyon pero mas lalo pang o para lalo pang mapagayon ng administrasyon kan sa iyang irmanong si BBM. Sa iba pa mga bareta dyan tungkol yan, siniguro ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nadawa nyo rin dahil lamang mapadaog asin mapapidawa kisayman. Ang payag ng Presidente, daramang kang pinakahuring agresibong aksyon kan China Coast Guard laban sa mga soldados Pilipino na nagkukuliserning rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, Patiraban, West Philippine Sea. Pinabandong ng Presidente na ang pagdepensa sa nasyon dapat mantinidong totoo sa pagresolbir sa isyo nin matulinong. Pinabandong niya pa na dahil mag-ibo ng anuman na lakdang ang Pilipinas na maresulta sa pagkalayo kang gera asin na makapagkulog nin kapwa. Pipirmahan na ang kontrata
sa pagultaran kang Commission on Elections asin ang joint venture na SMS Global Technologies Incorporated pati naman ang Sequent Tech Incorporated. Yan para sa online voting asin counting system project sa ngunyan aldaw Hunyo 25. Sa abiso sinabi kang Comelec na ang pagpirma kang kontrata pigdalaan alas 10 ng pag-aga sa main office kan Comelec sa Intramuros, Manila. Pagkatapos kang contract signing susundaning demonstration kang internet voting system kan JV. Ang OVCS gagamiton ka mga overseas Filipinos para magboto sa May 2025 midterm election. Kanang talikod na bulan, itinauna kang Comelec in bank ang proyekto sa GV kang SMS asin Sequent na matapos magsubiter ng bid proposal na 112 million pesos mas mababa kaysa sa inaprobaran na budget kan gobyerno na 465.8 million pesos. Mientras tanto, pinapaginumdum ni Comelec Chairman George Irwin Garcia si dating Caloocan Congressman Edgar Irisi na ibitran magkomento sa legalidad kang kontrata kan full automation system na may transparency audit counts. Sa sarong surat sa dating kongresista, pinatalinan ni Garcia si Irisi na pwede mampang siya sa indirect contempt charges sa Korte Suprema kung mapanagos siyang mataram sa kontrata sa pagultaran kan full body asing kan JV kan Mero System Company Limited, Integrated Computer System, St. Timothy Construction Corporation, pati naman Centerpoint Solutions Technologies Incorporated. Pigdigaran ni Garcia ang imbitasyon o pigsayma ni Garcia ang imbitasyon ni Irisi para sa Comelec na magbali sa iya sa salon na katala ng media conference. Sulit na pinjente ngunyan ang petisyon sa isyo sa Korte Suprema. Nagsangat si Irisi ng petisyon laban sa 17.9 billion pesos na kontrata kang Comelec Mero sa 2025 full automation project sa High Tribunal kan Abril. Karagtalikod na bulan, sinugo kang Korte Suprema ang mga ibong dalado na magsumiter kan sa indang mga komento asin man petisyon. Dahil sumut autorisado ang pagbubugtak ng barka na may Romaldis rice sa ipinapanaong mga bagas sa mga nangaipong Pilipino. Ini ang sinabi ni Speaker Martin Romualdez. Katakod ka nagwarak sa social media na iguang pangaran kani ang ipinapanaong bagas. Dahil managi malinaw kung saan asin nyo aring gini kaso aring ginibo ang pagbariwas kan Romualdez rice. Pasado sa mga litrato sa mga nakalis na bagong Pilipinas Servisyo Fair Events, 5 kilo ang ipinapanaon na bagas asin mayong pangaran ni Romualdez ang sako kundi ang level kang rice miller ang mahihiling digdi. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras na ko yung mga tugang. Alas 5:30 ng pag-aaga, babalik po ang mga bareta sa Kakampi Network News sa Atyan. Pagkatapos ka nagkapit ng hanap buhay, kita po panagos na ang tabayanan sa mga kakamping radyo. Good morning sa mga nakantabay sa 99.9 WEBFM Kamsur, dyan po sa Ringodan area. Sa mga inaabot kan signal ka 99.3 KM Kakampi Partido, marinaaga po sa Indo. Siniban sa mga nakatutok ngunyan na pag-aaga, partikularmente sa mga taga-naga sa 91.9 BBS FM Naga City. Babalik ang Kakampi Network News at yan! Kakampi Network News. Network News. Jumbalas, labas, kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Oras ko dyan mga tugang. Alas 5:39 nin pag-aga. Jumbalas, labas, kakampi mo. Balik na sa mga bareta ko dyan, bareta pa sa Senado Nacional. Dahil pigir ko bindar kan security cluster kang gobyerno kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pag-convene o ang pagkakapapod kang interong National Security Council. Sa Malacanang press briefing, sinabi ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año, epektibo subot sa ngunyan ang pag-responde ka National Maritime Council sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Nagtilipon ang NMC para masimbagan ang isyo asin ipautob ang mga kasuguan kang Presidente kang Pilipinas. Alagan sinabi ni Anyo na yaw na kay Presidente Marcos ang desisyon kung ipapaapod o dai ang bilog na konseyo ano man na oras. Batanda nagapilar ang nagkapira senador na i-convene
kang presidente ang National Security Council, ulita mas naglalang aksyong kan China duman sa West Philippine Sea. Sa iba pa mga balita niya tungkol sa Senado Nasyonal, nanindugan si Agriculture Secretary Francisco Chuy Laurel Jr. na day manidihado at mga parauma kang Pilipinas sa ginibong pagperma ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Executive Order No. 62. Ang sinambit ng Executive Order, nagbabawas sa tripa kan mga pigi importar na bagas halis sa dating 35% bababa sa 15%. Sigun pa sa sekretaryo, day dapat mahadit ang mga parauma kasunod kan pagtapyas ning taripa kang imported na bagas. Bako man sumot anti-farmer ang nasambit na lakdang invest sa mga katabang ini. Takani masimbagan ang pangaipong magkaiguaning bagas sa mga merkado na mas mababa o abot kaya ang presyo. Kung ano masubot ang mga warang pundo sa ilalim kan Rice Competitiveness Enhancement Fund, tututukan masubot kang gobyerno ang paghipno tangaling magpanagos-dagos ang suporta sa mga parauma. Mientras tanto, sinabi pa kan DA Secretary, pinaplano kang ahensya ang pagdagdag ng suporta sa mga parauma sa ilalim kang mechanization program as in additional fertilizer support. Sa ibang baretang unyan, mantinidong nasa 24 milyon na bihikulo ang day pa nakarehistro sa Land Transportation Office sa enterong Pilipinas. Bunga kani ilabisuan ni LTO Chief Victor Mendoza, abang may sarili mga bihikulo na day pa rehistrado, darahon sa ahensya sin iparehistro ang bihikulo kung habong magbayad ng penalidad o ma-impound ang sa ilang mga sasakyan. Siniguro pa man Mendoza, nabilang na ang aldaw ka mga unregistered vehicles suli sa pinakusog na kampanya laban sa sinambit na mga bihikulo katakod ka no registration, no travel policy kang ahensya. Karagtalikod na 15 diyas na kan presenteng bulan, nakadakop ang LTO niglampas sa 600,000 na unregistered vehicles sa sinambit ng bilang 5,127 mga motorsiklo, 34 mga pampaserong jeep, asin na 7 mga pampaserong bus. Apor sa halangkaw na multa, ang mga unregistered vehicle na manadakop, i-impound kan Land Transportation Office. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Nangangapunan si Senador Risa Ontiveros sa mga otoridad na panimbago ng mga nagsaangat ng salang akusasyon labang kinating Senador Laila de Lima. Sinabi ni Ontiveros matapos na ibasura kang Muntinlupa Regional Trial Court, kasugma. Ang ikatulong sinuring kasong isinangat kay de Lima sa ilalim kang Administrasyong Duterte. Mientras tanto, sinabi ni Ontiveros na napatunayan kang pagka-absulto ni de Lima ng hustisya nakabase sa katotohanan asinman ebidensya. Matandaan, inot na kulong si de Lima kanagtalikod na taon 2017 huli sumot sa pagkakaimbulto niya sa illegal drug trade sa laog mismo kanyu Bilibid Prison bagay na paro o trung pigdigran. Ibinasura man kang korte ang inot niyang drug case kan 2021 bentras ibinasura ang ikinuwa kan Mayo taon 2023. Nobyembre taon 2023 man ang tugutan kan Muntinlupa Regional Trial Court si de Lima na makapagbiyansa dapit sa nasambit na natanang drug case na ibinasura na kasugma kan korte. Sa ibang bareta, salbado ang gabos na 27 Filipino crew kan bulk carrier na pig-report na binomba kang hotel label sa Red Sea. Sabi kan Department of Migrant Workers, Secretary Hans Leo Kakdak kasugma. Sigun ki Kakdak, ang pag-atake na nagtrayumpong immobilize ang MV Transworld Navigator. Ibinahay kan sekretaryo na ang mga Pilipino crew i-repatriate sa oras na uminabot o makaabot na sinda sa salbadong pantalan. Mientras tanto, sinabi man kang Yemeni Houthi Group ka nagtalikod na Sabado na ansay ng buwersa inatake ang US aircraft carrier sa Eisenhower sa Red Sea asin ang Transworld Navigator ship sa Arabian Sea. Sa sarumpayag kang Houthi, ang Transworld Navigator direktang tuminama sumot sa sarong missile. Ang operasyon laban sa Eisenhower, matayumpong nakamtan ang katuyan kani. Ito naman ang sinugo kan DMW, mga lisensyadong manning agencies, asin ang sa mga akreditadong principal o employer, ikonsiderar ang pag-iwas sa pag-agi sa Red Sea, asin na Gulf of Aden, asin ang mga pagtraid na teritoryo. Dapat tauan bastanting oras pagkakataon na simpagi ang mga marino
Tanganing ipamatian sa ilang katuyuan na magpanagos sa paglalayag o magsayumang magbali sa barko sa nakatalaan na pag-agi kani sa mga lugar, sabi kan Department of Migrant Workers. Mentras tanto, mantulinong missing pa man graray ang Filipino seafarer kang MV Tutor na binumbaman kang Hot Rebels. Nasa labarba ng 21 iba pang crew kang sinambit ng barko na nakapuli na sa Pilipinas. Kakampi Network News. Network News. Alas 5:46 ang oras niya tungo niyan. Balikan tayo iba pang report hali sa luwas. Padre de Pamilya dinakop sa bypass operation huli sa droga sa Pasakaw, Camarines Sur. Baretang yan halik kay Mike Gravito. Mike. Tubang mangunyan sa paglapas kang Republic Act 9165 buwan Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 an saroga 32 anyos na padre de pamilya sa banuan kan Pasakaw, Camarines Sur matapos niini an mahulog man sa ipiglansar na drug bypass operation kan kapulisan. Sa report gikan sa PNP Pasakaw pasado alas 4:20 nin hapon kasudma kan ilansar kan Municipal Drug Enforcement Unit kan Pasakaw Municipal Police Station sa koordinasyon sa PDEA Regional Office 5 ang nasambit ng drug operation duman sa Zona 7, Barangay San Cirilo, Pasakaw, Camarines Sur kontra sa persona kan sarong Romel Sarmiento, 32 anyos, mayong trabaho, residente kang naunambitan ng barangay. Sarong pulis ang nagpamalong push your buyer asin matrempong nakabakal sa target niin sarong pidaso kan heat seal transparent plastic sachet na may laman white crystalline substance o pinagtutubudan shabu sa kantinad na 500 pesos. Kan magkaabutan na kan kwarta maging kan items dumana ini pinagdakop kan baga naka-standby na mga autoridad sa pagrekesa. Sa lawas kan nasabit ng mister na bawi sa sayang posisyon iyon sarong pidaso kan genuine 500 peso bill kay bahan ang duwa pang pidaso kan 500 peso bill na bodil money asin an 5 pang pidaso kan heat seal transparent plastic sachet na may laman white crystalline substance o pinagtutubudan shabu. Matapos ang marking sa inventory sa mga nabawing items ang nasambit ng persona, ang tulos na dinara sa Patura kan Pasakaw Municipal Police Station para sa formal na pagsasangat nin magkakanigong kaso. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Pagbalik sa ruta kan jeep na maagi sa Almeida Highway, liwat na pag-aadalan. Balita halik kay Michael Garcia. Liwat na pinag- sa tuwang LTFRB, manugod sa liwat na pag-agi ka mga papasaerong jeep sa kalaban kang Almeida Highway, digdi sa Syudad Canaga. Sa entrevista kasugma kay City Administrator Elmer Baldemoro, nahilingan na kaya ning paglago ng komersyo, asin importansya kan lugar huli sa sunod-sunod na pagbugtak nin mga establishmento. Arog sa nakang City College na ang mga estudyante kay puwan na mag-commute. Si bagong lipat na Naga City Police Office Station Number 2 na kung igwang mapablater o mahagad ding emerensya kay puwan na mag-commute. Igwa naman ng mga fast food chain, kakanan mga courier pick-up centers asin iba pa. Saan tindog kaya kang LGU, day sila nagtotolerar kang habal-habal. Dangan ang overpricing na Trimobil, day man yan pwede sa inda. Pero mayo man na tugot na Trimobil na maagi sa nasambit na ruta kung susunodun ang regular fare. Kung kaya pinagadalan dagiraray kang LGU na ikonsidera ang ruta kang jeep na maagi sa Almeida Highway para sa convenience kang publiko. Maramduman mga kakampi ka nagkaligod na bulan, ginibo ang halos magduduwang bulan na test run sa nasambit na dalan alagad pinondo huli sa reklamo ka mga driver asin mga operator na mayo mandang nakuko ang mga pasahero. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mga parabulang dinarakop sa Manuan Candabua, Camarines Sur. Report na halik Junel Cuba. Apat na mga parabulang ang pinagdarakop kan mga miyembros kan Philippine National Police duman sa Banuan kan Nabua, Camarines Sur matapos na ini ada maakuhan kan mga autoridad na nagsasagibo kan illegal na patupada. Dinakop ang apat na mga parabulang sa parte mismo kan barangay kan Kansona 4, Barangay La Opinion na Nabua, Camarines Sur, alas 12 kasudpang pagkahapon.
nasambit ng mga parabulang pinagpistong iyo sinda Henry Taler E. Balingbing, 44 anyos, Mayagum, Zona 5 La Opinion, Nabuwa, Camarines del Sur. Jomar Pontillas E. Tinyoso, 52 anyos, Balo, Zona 5 La Opinion. Aaron Morello Sinal, 57 anyos, soltero, Zona 2 La Opinion, Nabuwa, Camarines del Sur. Asin si Jesus Villaflor E. Lanisa, 64 anyos, Balo, Zona 3 Santiago Old, Nabuwa, Camarines del Sur. Nasambit ng mga parabulang dinarakot kan mga autoridad matapos na sarong concerned citizen magpaabot nin report alas 11:45 nina pagkaganda sudma sa paagi kanda sarong apod sa cellphone na nagkakaigwa kanda illegal na patupada sa nasambit ng barangay kanda La Opinion dyan sa Banuan kanda Buwa, tulos-tulos. Grupo ni Police Lieutenant Colonel John King Talipay, ang Chief of Police kanda Banuan kanda Buwa, Camarines del Sur, nagkipunin grupo asin na pinag-dispatch sa follow-up team inabutan kanda grupo mga nagbuburulang sa nasampis na lugar na kumpiskar kanda mga ini iyo walong pambulang na manok asin anong digdi pinagsasabing buhay tuwa gadan mantang nagkapirapang mga tari na kumpiskar kan mga autoridad uminabot man sa 1,420 pesos nakuliktang kaya mga autoridad sa nasambit ng illegal na patupada gabus mga ebidensyang ini kaput ngunyan kan PNP Nabuwa asin mga suspek nakakulong sa sampaanan mga ininhin kaso nga pagbalga sa PD 449 at tinagapod na cockfighting law of 1974 sa irarom kan PD 1602 an illegal gambling law. Para sa Kakampi Network News, General Cuba, kakampi mo. Thank you, Jirel. Oras yato niya matugang alas 5:53. Balikan tayo ba po mga bareta ko dyan sa Radyo Nasyonal. Nagpapatarid si DILG Secretary Minor Abalos Jr. sa mga lokal na gobyerno. Sabay ka mga happy ekutibo kanina maimbulto sa illegal Philippine offshore gaming operators. Sa press conference sa Campo Grande kasugma sinabi ni Abalos na nagbaba na siya ng memorandum circular na nagsusugo sa Philippine National Police patraman sa local government units na magtarabang labanan asimpuksaon ng illegal pogo sa nasyon. Basado sa listahan kan Philippine Amusement and Gaming Corporation, nasa 43 lang ang legal na pogo sa nasyon asin nasa sanggatos man ang illegal aragad paragos ang operasyon. Sigun pa ki Abalos, isa iba na local officials na mapapatunayan na ikipagsabuatan o protektor kang illegal na pogo, siyertong makakasuhan. Arong subot ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na inutang sinuspinder kang Office of the Ombudsman asing kinasuhan ng grave misconduct, serious dishonesty, gross neglect of duty, and conduct prejudicial to the best interest of the service. Uli subot sa koneksyon kani sa scam fam na Sunjuan Technology Incorporated. Sa ibang bareta, nagalaw man Department of Information and Communications Technology na tatawan doon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang digital connectivity sa sayang nagraraning State of the Nation Address. Sa masunod na bulan, sigun ki DICT spokesperson, Attorney Renato Paraiso, nagalaw mga ahensya na saro sa maging highlight asin susuportaran iyo ang manibebang programa may koneksyon sa digital connectivity. Kabalig di ang pagpapakusog kan digital infrastructure, connectivity, libreng wifi, upskilling as in cybersecurity. Sigun pa kay Paraiso, naikisumaro ang DICT sa pagtulod kan mas magayon na digital infrastructure sa nasyon. Ang suna ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nakatalaan sa July 22, 2024. Inang ikitulong suna kang Presidente po na magtuko siya sa pwesto kan July 2022. Preparado ang sarong motorcycle company na gamiton ang sarili kaning teknolohiya para tabangan ng Philippine National Police na madakop ang riders na nagbabalga sa lay. Sigun ki Mubit General Manager Wayne Jacinto, aram ka sa ilang kumpanya ang posibilidad na malaugan
o na malaog ang mubiet kan mga maraut na elementos o gamiton ka mga ini ang sa uniforme para maitago ang sa idang paggibo ng krimen. Ginibo kang mubiet ang pahayag sa tao kang pagkadakop kan saro kaning rider na subot imbulto sa rong panguhold up sa San Juan City kanang talikod na daw. Tinawan doon kang mubiet executive na ang pagbibistuhan kan suspect sa panguhold up sa San Juan asin pagkakadakop digdi nangyari sa huliman sa pagpagtabangan kan sa ilang kumpanya. Mientras tanto, paliwanag ang naging aksyon kang mubiet parte kang ginibo nindang protocols kadto pa man takaling masimbagan ang mga kaparihong insidente. Kan maiditinan na suspect asing kasabot kanina diskubre na ang nasabit ng mubiet rider nagkakayod mampalan para sa ibang rider healing application. Mientras tanto mga tugang, nag-apilar ang Teachers Dignity Coalition kasugma kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magpili ni non-political figure bilang masunod na Secretary ng Department of Education takani maiiwas ang ahensya sa political bickering. Ang pagkapunan ni matapos ang pagdimitir sa pwesto ni Vice President Sara Duterte bilang Deputy Secretary kalagtalikod na simana. Igwapang haros sa rumbulan si Marcos para magpili kan maribay kay Duterte na ang resignation epektibo sa o naging epektibo kalagtalikod na maging epektibo sa Hulyo 19. Erot naman sinabi ni Senador Sherwin Gatchalian, Chairman ng Senate Committee on Basic Education na dapat si Senador Sani Angara ang masunod na DepEd Chief. Sa imong gani, sinabi kan Teachers Dignity Coalition na ang bagong Education Secretary dapat may educational advancement kisa sa political agenda. Tinawando na importansya kang pagbubugtak ni Sekretary halis sa akadim o igwang eksperyensya sa paiging sarong paratukdo. Oras ko niya mga tugan, 3 minutos sa lang antes magabotang oras na alas 6 ng pag-aaga. Sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungkol yan, bareta pa mangraray sa lado nasyonal. Hinahagad kang Presidential Anti-Organized Crime Commission sa korte na tugutan kaning mabukasan ang kinumpiskar na 53 na volt sa sinakyan ng illegal Philippine Offshore Gaming Operator hub sa Porac, Pampanga. Ipiniliwanag ni PAOCC spokesman Winston Casio kay puaninda ang presensya kang representante kang Anti-Money Laundering Council sa pagbubukas kang sinambit na mga bolt. Sinabi pa ni Casio na hinahagad ba ninda ning warrant hinahagadan sila ning warrant kang korte para mabusisi kang Criminal Investigation and Detection Group ang mga kinumpiskar na mga computer pati laptop halis sa sinakyan ng Pogo Hub. Pagtubod kang autoridad na naglalaman ang mga ini ni mga ebidensya na magagamit sa pagkasakat ng kaso. Napaganaman na igwan dosing persons of interest ang PAOCC katakod sa ginibong operasyon. Kan nagtalikod na simana masangat na ungunyal daw masangat ang Presidential Anti-Organized Crime Commission sa Department of Justice di mga kasong kidnapping, patiraman serious illegal detention sa nagkapirang individual. Nagtripon kasugma sa Manila Memorial Park sa Parañaque City ang pamilya si mga dayupot kidating Presidente Benigno Noynoy Aquino III tanganing rumdumon ang ikatulong death anniversary kani. Pinanginutan ni Father Jet Villarin ang sarong Santa Misa kung sayang sinambit sa humili kung paano dusay kan na dating presidente ang sa buhay para mapagserbihan ang mga nagtitiriyos. Sarado bang kang pamilya Aquino, nagtaram ang pamangkin ni Pinoy na si Kiko Aquino D. Kung ginirumdum kani ang ipinaglaban kan dating presidente sa West Philippine Sea na nagresulta sa 2016 arbitral ruling. Mientras tanto sinabi man ni dating Senadora Laila de Lima na maray natawasin good leader kang Pilipinas si Pinoy. Sa mga ultimo mareta niya ito kunyan sa lado nasyonal pa mangginaray mga tugang. Piganauman kan Department of Agriculture na maabot sa katapusang kan taon ang inventaryo kang bagas na nasa 3.64 million metric tons sa ibong kang epekto kang El Nino. Sigun ki Agriculture Assistant Secretary for Operations Unicols Manalo,
positibo sinda na aabuton ang lampas 1.9 milyon metriko toneladang inventaryo. Asin ng kaso maabot ini. Yun ay yung pinakalangkaw na inventaryo masalangkaw sa nairistro kan taon 2010 na 3.42 milyon metric ton sa pagkalkula kan Philippine Statistical Authority. Tinawan doon ni Manalo, nadenggayo napiktaran ang supply kang bagas asin mais sa nasyon huli sa El Nino, solamente 191,223 metric tons kang bagas asin nasa 188,861 metric tons sa mais ang apektado kan pagtama kang El Nino. Oras kunyan, 1 minuto na maglampas ang oras na alas 6 ng pag-aaga. Ma-break lang kami. Asin sa ikalawang parte ng mga bareta sa Kakampi Network News kunyan pong Aldaw na Martes sa Hunyo 25 taon 2024. At tabayanan po ang mga baretang hihatod ka mga Kakamping Radyo. Mga baretang halid sa DWEB FM Kamsur, dyan po sa Rinconada area. Mga baretang tinipon kan KM Kakampi sa Partido area. Asin mga baretang hihatod kan BBS FM sa Naga City. Digli lang yan sa mga baretang amay na sinupunaan tabayanan sa mga Kakamping Radyo asin man sa FB Live. Ini ang Kakampi Network News. Network News. WEBFM Radyo Rinconada Kakampi mo Network News. Mabalos yun sa detalyos kan mga barata. Halidig sa DWB Kamusuran. Radyong kaibigan mo na kakampi mo pa. Liwat na papaimbitaran sa ginagibong legislative inquiry kan Committee on Bank and Sangguniang Panlungsod kan Siyudad din Iriga na pinapamayan ni Vice Mayor Edsel Dimawat ang dating City Treasurer kan Siyudad na si Jean Bongon para klaruhon kani ang pag-alis nga o kan sayang pangaran. Sa nagpapadagos na investigasyon sa kantidad lobing 50 milyones pesos na fertilizer funds kam na nangyari sa liderato kato ni Madel Alfilora. Ini pinahayag ni Serrano o ni Dimawat sa entrevista kan DWB Kamsura, magigirumduman na sa pinakahuring inquiry. Nagtuga ang saro sa mga sinasabing supplier nagrepa na ang sendang transaksyon asin pagkuhakan sa ng pakinabang sa areglo nila sa lokal na gobyerno kan Siyudad din Iriga kadto. Gabos kinigibo sa lag ng sarong bangko sa Siyudad din Iriga. Asin nagluwas an issue na dayman basang matugutan manehemento kan bangko na magpalawasin milyones pesos na mayunin koordinasyon sa personang konektado asin may katunggan sa City Hall kay do Organ City Treasurer na kan panahon iyo si Bongon. Sigun kay Dimaywat, na-establisher kaya sa inquiry na an nag-aapod sa bangko na igwang iribay na nakulang kandido na cheque iyo mismo si Bongon. Sa pagpapadliwat kay Bongon, tinawag doon kan Vice Alcalde, ini para maipaliwanag ang sayang partisipasyon sa nasabi ng anomalya. Hindi po nga rin nagluwas ang pangalan ni dating Treasurer Jean Bongon. Dahil nasambitan na duman na nag-aapunta sa bangko na may iriribay na kakulang cheque sa aldaw na niyo si dating Treasurer Jean Bongon. So si Jean Bongon po, ang partisipasyon duman na enot na nalugayan, may iyo ang pagkapot niya sa bangko na may iriribay na ang cheque. So, in one of the hearings, future hearings, si Jean Bongon po, papa-aparisyon taman. Tanay mag-justify man siya. Sa luway-luway po, nagluluwas naman ang pangalan niya bilang saro sa mga may partisipasyon. Hindi po sa anomalyang iniyo. Partigan pahayag ni Vice Mayor Edsel Serrano Dimawat magigilumduman na si dating City Treasurer Jean Bongon saruman sa mga kinasuan na kan syudad na enot na issue kan Madel scam na imbelton milyones pesos sa kantidad kan AX na na-discovering pinagkaramit sa naman sa mga itiglistang pangalan ng mga benepisyaryo o sinapatunayan na pinagpalsipikar si mga pirma kani sa mga dokumento. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi mo Network News. Sa iba pang detalyos kan mga bareta sa lado lokal, pinanginutang kasudman ni Congressman Mix Villaferte ang ribbon cutting as in inaugurasyon kan bagong multipurpose covered court sa barangay Santa Cruz di sa Banwa na Nabwa. Kaya iba ni Congressman Mix Villaferte sa nasabi ng okasyon, sinda Mayor Fer Simbulan, Board Member Donna Androy Oñate, Board Member Shai Fardo Noble, mga kagawad na sinda Manol Oxiano Luzon asing Junjun Duran, siring man ang dating kaiba sa Team 1 Nabwa na si Architect Alvin Albavillian. Sa naging mensahe ni Congressman Mix Villaferte, sinabi kanina dakulpan mga programa, proyekto sa Barangay Santa Cruz ang sayang gigibuon, ninhulta sigun sa saya, nakatatak na sa isip asin puso niya na kung mayo ang mga taga Barangay Santa Cruz, mayo man kong Mix Villaferte. Ano pangulitan na nagkaroon ng mga magagay na proyekto, programa sa barangay, sa Banwaan, dahil nakatatak na po sa isip at puso ni Mix sa
programa mo wala pong Congressman Vince Villaferte. Totoo po yan. Tinawang doon pa ni Congressman Mix Villaferte na padagos ang mga darakulang proyekto sa Rinconada, partikular sa Banoan, Nava, urog na ang nagpapadagos ng patrabahong bypass road na oras sa matapos ini magiging 4-lane na tinampo na dakulang kagianan sa mga biyahero sa Alisalog as in Luwascan, Banoan. Mientras tanto, umauman ni Congressman Mix Villaferte ang lokal na gobyerno kan Banoan na nabo sa liderato ni Mayor First Bulang inulita ini nakakonsigir ni nabot sa 4 ektaryang daga nakatayid sa nakanaba bypass road na sigon sa kongresista iyon na ang masunod na sentro ng negosyo sa Banoan pasiring sa Kauswagan sigon pa sa kongresista dakol na proyekton pwedeng maibugtak sa 4 na hektarya ng daga kan lokal na gobyerno arog kan Rinconada Coliseum ipinagbiklad pa kan kongresista kan Rinconada na ang sunod na nakalinyad ang proyekto sa Banoan na naba iyon paggagamitan kanawang hektarya ng daga sa barangay San Antonio Ugbon kung saan sinabi kaning digdi ipapatugdog ang Nabwa Medical Center. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampibo Network News. Lata video ng mga barata halidig sa DWB Kamsur. Ini ang sabit sana si Benny Desena. Good morning. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you very pagkali naman sa Rinconada. Isunod niya mga baratang Triporman. Kan KM Kakampi Partido Area. Kaya malaturban si Manager Frank Sotero. Frank! Mga baratang tinaripon gigandigdi sa partido area. Nagpagiramdom ang Bureau of Fire Protection sa Banawan kan Gawa Cabaret sa publiko naman tiniron man giraray na baging alerto o alertado para makaiwas ano man na klase ng kasulok. Ang pahayag ginaibo kasunod kan pagkakatumtom kan sa residensya sa barangay Tagong tungkol sa inkaw sa kan pag-arab-adab iyo ang kikilat matapos na tamanin ni kada kalistang daw. Sigon sa Bureau of Fire Protection basado ban sa indang record sa roan kikilat sa mga kausakan pagkakasulo kan mga propriedades mantang ini ang konsideradong acts of God o mga insidente na day madeterminaran asin masakit maiwasan na. Huli kini, naglatag na sananin nagkakatirang pagiramdom ang Bureau of Fire Protection sa Banawan kan Gawa Cabaret de Sura para makaiwas sa kabaing na insidente. Daungo dyaton pahayag o si Fire Officer 1 Marie Peño Franco Cortaz ang opisyal na parapayag ang Bureau of Fire Protection sa Banawan kan Gawa Cabaret de Sura. Kaya po, ang iba, ina-advise ninda kapag may kidlat, stay safe at least 30 minutes after ng last sound kang pag-under. Next is, stay off. Ito sa to yung mga cellular phones, computers, and televisions. And saro pa po, avoid ta po na like for example po, magkarigos kapag po may makusog na pagkidlat. Kasi po, possible po si Satoya mga plumbing system, pag natamaan po yan kang kidlat, pati po si kuryente, madali po yan. What if nagkakarigos po kita, pwede po kitang makuryente. And Partikel mo naging pahayag kan opisyal na pratoram kan Bureau of Fire Protection sa Banawan kan Gawa Cabaret de Sur, Fire Officer 1, Peña Francia Marie Cortez. Mientras tanto, sa detalles pa kan mga barata sa lado lokal, gikan sa mga radyo patrol reporters, Vice Alcalde Siloy Aragdon, kan Galchetorada Cabaret de Sur, dagos ng tinawadaan ng Partido NPC Kapamilya, ni Arnie Fontabella sinagpayag na ng suporta sa Team 1 Kamsura. Detalles kan barata, Rene Aureliosa. Kami nagbang sa partido NPC Kapamilya na pinapamilya ni Arnie Fontabella, si Alcalde Marcelo Siloy Aragdon, kang Galchetorada Cabaret de Sur. At sila magkapayag nila suporta sa Team 1 Kamsur na pinapamilya ni Congressman Elvin Villo Forte kan segundo distrito kan Camarines Sur. Ini ang pinagapabot na informasyon ni dating Konsal Edwin Lara. Sosog Kilara, si Vice Alcalde Siloy Aradon, iyo ang magiging running mate kan re-electionista na si Alcalde Reda si Mando San Luis pagabot kan 2025 midterm election. Makikirumduman na siya doon yung naging running mate ni dating Alcalde Nelson Besa na nagkaruta ka na kaging 2022 national and local election kanal daw ni Nueves. Formal naman na binilog ang rinyada kan timuan guard sa talaga na kunsain. Makakandidato bilang alkalde si Lida si Mando San Luis. Vice Alcalde Siloy Aragdon mandangan mga makakandidato sa pagkakonsyal. Iyo sin dating tagawad Edwin Lara. Dating Vice Alcalde Nonoy Simando, incumbent councilor Dagun Valencia, Ariel Rafirex. Ping Beronyo, ito Boribor, Miguel Guadalupe Asin, si
Sana Lopez. Yan ang dugang na pareta, gikan sa location Rene Orellosa. Mientras tanto, 300 na mga bados na benepisyaran kan kilibong pinakainat na buntis Congress sa San Jose Camarines Sur. Detalles kan Barata, Dads Prado. Mientras tanto, Kamsur Peso, makonduk taliwatin local recruitment activity saga, job seekers pinagimbitaran. Detalles kan Barata, Nila Oriana. Ani na pala gusto magkataon din oportunidad din trabaho para sa mga kamarinenses. Liwat nag-iimbitar ang Kamso Peso sa mga job seekers para magsagigibuhon na local recruitment activity sa AGA, Hunyo 26, 2024. Ang sinabit ng programa, ang padagos na pinagtutulod ni Local Luigi Villaparte, itanganis naman na matabangan ang mga consultants ng probinsya na makakuha din ng trabaho para sa indang mga pamilya. Basado sa impormasyon gikan sa opisina ni Misha Atoralio, kan Kamso Peso. Kapartner kan sa indang opisina sa sinambit ng aktibidad, iyo ang Sensor Staff Management Services kung sa dagmang ang mga job vacancies ang pwedeng ma-applyan kan job seekers kabali sa mga bukas asin bakanting trabaho na pwedeng ma-applyan araw kan truck driver, cashier, area supervisor, coordinator, warehouse helper, truck helper, pahinande, management training, barista, kitchen helper, office staff, delivery rider, asin man na retail service assistant. Sigun pa kimi siya Toralio, dakulang oportunidad na naman ini sa mga kahimanuang naghahanap ng trabaho. Mientras tanto, masikad ang sinambit ng aktibidad sa aga, alas 9 ng pag-aga, sagod ng alas 5 ng pagkahapon sa inda mismo opisina sa second floor kanyo IT building, Provincial Capital Complex, Kadlan Pili, Camarines Sur. Mientras tanto, sa mga interesado man na mag-a-apply personalmente, duman sa indang opisina, asin magdara ninduang set sa indang komprehensibong resume kung saan o kabaliman ang employment certificate at training certificate at iba pa kung igwatan sinabit ng mga certificate. Dagdag na bareta sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Ako man si Nilo Oriana, Marayna. Kamping Johnny na mabaratang tinaripon gikan dito sa partido area para sa Kakampi Network News. Ako po si Frank Sotaro. News Kakampi Network News. Thank you, Frank. Hali dyan sa KM Kakampi Partido. Alas 6:19 ng oras yatong dyan. Isunod na mga baretang tinipon kan BBS FM 91.9 sa Naga City. Sa tuwing kaibanan naman si Junel Cuba. Junel. BBS Basta Bareta Sigurado. Salamat tabi Kakamping June o yaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Camarines Sur PNP Anti-Cybercrime Unit nakaresibi na nin mga kasong cyber libel nin huliman kanda politika. Ini basado man sa pinakauring impormasyon na ipinagapaabot kan cybercrime office digdi sa laog kanda siyudad Kanaga asin Camarines Sur ninhuli kanda subuot aranina an perilianda nagdadakol na subuot anda pigsasangat na kasong cyber libel sa Camarines Sur PNP Anti-Cybercrime Unit manungod man sa mga pangraraot sa mga politiko sa paagi kanda pinagaapod na internet. Sigun ki Police Captain Angelo Babagay kan Camarines Sur PNP Anti-Cybercrime Unit nakaresibi na sindaning kasong cyber libel sa sindang hifatura asinda pangapudan sa naman ninda na ana mga nakakaresibin na pangraraot sa sainda sa paagi ka na internet iagi na sa naman sa tama asin na legal na paagi asin dain na palalaon pa sa internet basado man sa pahayag ka na sambit ng opisyal. Sa iba pang detalyes ka na mga barata sa lado lokal, nagkaigwanin kita o income ni lampas sa 91 milyones pesos ang kadiwa ng Pangulo sa Bicol Region, Cabalinaan, Probinsya kan Camarines Sur sa inot na 5 bulan kanda taon. Sigun sa Department of Agriculture Bicol, digdi sa parte kanda Banwaan kan Pilik Camarines Sur, ipinagpayag ni Adelina Ilusa na Chief kan Agribusiness and Marketing Assistance Division kan Departamento kan Agrikultura sa Bicol na uminabot sa 91.8 milyones pesos and
na ibinta sa 50 aktibong kadiwa sa manlaylain ng mga probinsya kanda Bicol urog na sa parte mismo kanda probinsya kan Camarines Sur na intirong aktibo sa pagsasagibo kanda kadiwa ng Pangulo. Iyan na poon kanda bulan kanda Enero sa gudang bulan kan Mayo ngunya na taon na kinababalian ini kanda kadiwa on wheels, kadiwa on pop-up store asin kadiwa ng Pangulo. Mantang ipinagpahig man ni Lusa na may 10 resypiente sa Bicol ang nakatalaan na makaresibikan kadiwa financial grant assistance gikan sa sindang ahinsya ngunya na taon asin kabalijan ang probinsya kan Camarines Sur. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, biyahe ka nagkapirang traditional jeepney sa Laog Canaga, piglimitaran. Boyet Padere sa detalye. Piglimitaran ang biyahe kan pirang traditional jeepney sa Sulad Canaga huli sa jeepney modernization. Sigun kay Michael Dula, traditional jeepney driver kan Carolina Panikwason Transport Cooperative, nagbawas si daling biyahe pagkatapos na i-prioridad ang modern jeepney na epektaluan sa ilang kita. Sinabi man ni Ryan Bungkodin sa pang driver sa kooperatibo bakong patas kung hilingon, kaya lang ang nasabing scheduling asin paglimitar sa biyahe kan traditional jeepney ang nag-agi sa pag-urulay para mabayadan ang pighuhulog-hulugan 5 modern jeepney kan kooperatiba. Sigun man kay Konsyel Omar Buinape, sa ngunyan mayo pa silang kontrol sa kung ano ang naging patakaran kan mga kooperatiba. Urugnan urulay na sa cooperative level pa. Magkakaigwa lang nin pagbabago kung apektado na ang dakul na driver asan pasahero. Ang desisyon subot kan kooperatiba sa inlang ipigre-respeto. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalles kan mga barata, serbisyong kapuarte handog kay nanay piglansar kan Provincial Health Office kan probinsya nin Camarines Sur. Daryl Banya sa detalye. Ang serbisyong kapuarte handog kay nanay program na ipiglansar kan Provincial Health Office kan Camarines Sur. May katuyuhan na mabisita ang gabos na banwaan sa probinsya. Kaibaan mga skilled health workers kan Provincial Health Office as in bit-bit ang mga medical services kan gobyerno probinsyal. Ini sa kamautan na matawan atensyon ang pangangaipo kan mga babaeng bados digdi sa Camarines Sur sa paag kan pagtaon ng serbisyo medikal arog kan libreng 4D ultrasound, urinalysis as in man blood chemistry. Ang pinakaenot na serbisyo caravan para sa mga bados ginibo sa sarong resort sa Banwaan kan San Jose kan nagtalikod na semana. Sobrang 200 na benepisyaryong mga bados asin bakong bados na residente kan Banwaan ang naserbihan kan 2 aldaw na caravan. Nagkaigwaman ng search for buntis queens na ang mga nanggaranang partisipante nagresibinin cash prize asin kabangang sakong bagas. Apera sa libreng medical na serbisyo, ang mga ini nagresibiman nin gatas, mga bitamina, bagas siring man libreng bulong o bulog, manicure, pedicure asin iba pa. Sa pagi kan esperso kan Provincial Health Office kan gobyerno probinsyal, asin man ni Governor Luigi Villaferte, ang serbisyong kaferte handog kay nanay magpapadagos pang malibot sa bilog na probinsya. Kaiba sa pigbisita apwera kan San Jose, iyo ang presentasyon asin sangay, mantang nakalinyada naman na bisitahon sa masurunod na aldaw, ang mga banwaan kan Goa, Karamoan, Garce Torena, Sipukot, Milaor, asin an Ragay, Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Iba pang detalles kan mga barata, mga pulis naganapin na sa iraron sa surprise drug test sa Laog Canaga, gabus nagnegatibo. Oscar Esmenda sa detalye. Maugmang ipinagapareta ni City Director Erwin Rebellion na sa ginibong surprise drug test na sa mga miyembros kan na PNP gabos nag-negatibo ini. Asin ini ang magpapadagos sa ginipong pagkaatubang sa media, pinagkumpirmar ni Rebellion na sa iyang pinag-orgulyo ang siring na report alagad oras bot na igwanin nagka-positibo sa nasambitan ng drug test de siya maduwa-duwa na sangat na ninagkaso alagad sa resulta negatibo gabos. Maganda naman yung result kasi negative ang lahat na nag-undergo.
The personnel came from our city drug enforcement unit, all our intel, PNCO, kasama na po yung mga station. I think more or less mga 80 PNP personnel. So nag-negative po siya at nagpapasalamat naman po ako na wala pong positive doon sa ginawang drug test. Parte yan ka naging konfirmasyon ni City Director Erwin Rebellion sa pag-atubang sa mga taga-Bitya kasugma. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. DDS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nagpaluwas na ang Naga City People's Council NCPC kan sa indang posisyon sa nangyaring pagpauntok sa pagdangog kan Oversight Committee sa Sangguniang Panglungsod kan Siyudad Canaga sa subuot mga anomalya sa laog kan City Hall sa surat ni dating Vice Presidente Lini Robredo. Pega tawan doon ka Naga City People's Council na magkaibaan na sakop asin na objeto kan Naga City People's Council asin man kan Whistle Foundation sa Oversight Committee. Sigun sa inda, anasambit ng NCPC Whistle Budget Review. Igwanin hubatong mga tabang mapakaray ang pagaman kan plano asin na budget kan Siyudad Canaga mantang an Oversight Committee ang nagmamauot na ripasun asin na pakarhayon ang mga internal procedure kan lokal na gobyerno kan Siyudad Canaga kagadan kan NCPC na digdi irekonsiderar ang naging desisyon kan Sangguniang Panglungsod asin ipadagos lugod ang pagdangog kan Oversight Committee kan Sangguniang Panglungsod sa surat na ipinagpaluwas ni Vice Alcalde o ni Vice Presidente Lini Robredo. Tinawan doon ka na asambit ng mga opisyal kan grupo kan Naga City People's Council na magkaiba ang ginigibong investigasyon kan sa indang grupo asin man kan Oversight Committee. Karakod ka na asambit ng bagay ang konsyal kan Siyudad Canaga na si Gail Abunal ana nakatalaan man na ngunya na pagkaaga sa gigibon na sesyon na hagadong giraray sa laog kan Konseyo kan Siyudad Canaga na ipagpadagos ang pag-imbestigar kan Oversight Committee ninuli tam malinaw na inaako kan na NCPC o Naga City People's Council na iba ang sindang ginigibong investigasyon. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nagpaluwas asin nagpaliwanag na kan sa iyang pagkadiskanar sa pagsuspende kan na investigasyon kan Oversight Committee si Kunsyal Gibson Felix. Ipinagpahayag ni Kunsyal Gibson Felix sa iyang paliwanag sa parte mismo kanda sa iyang pagkadisganar sa naging resulta kanda pag-suspende kan investigasyon kan Oversight Committee kan Sangguniang Panglungsod. Sinabi ni Kunsyal Felix an sa iyang pagkadisganar bako sana para man sa iya kundi kan bilog na sektor kan Jóvenes sa laog kan Siyudad Canaga na disganado sa pagsuspende kan nasambit ng investigasyon. An Mayor Nahubeto kuta na kan investigasyon asin kan Oversight Committee ang magtaunin kalinawan asin kasimbagan sa mga sahot o aligasyon na piga atubang ngunyan kan lokal na gobyerno kan Siyudad Canaga. Siring man anda nakakatabang nakuta na ini sa pagpapakaray kan sistema kan mga departamento sa laog kan lokal na gobyerno. Dagdag pa kan Kunsyal na obligasyon kan mga opisina kan na publiko na bukasan na ansinda mga dokumentos para sa kasilagan. Kung may aligasyon, basta igwaning kasilagan na mayo dang dapat na ikatakot sa paglantad kan mga dokumento. Kaya nagkondukta nin investigasyon ang Oversight Committee, sharing man ang Commission on Audit o COA para sa makataong kalinawan asin man kasimbagan sa mga aligasyon kung totoo ini o dai ang pahayag kanasambit ng konsyal na representante kan mga Jóvenes sa laog kan Konseyo kan Naga. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal,
duwang persona ang nadukayan nagadaan kasudma dyan sa parte mismo kan na banwaan kan Sangay Camarines Sur bandang alas 11:20 nin pagkaudto kada madukayan dyan sa Sitio Rawis barangay kan Patitinan Sangay Camarines Sur ang duwang gadan na persona daipabistado ang duwang lalaking gadan na nadukayan kan mga autoridad sinasabi na alas 12:05 nin pagkapon kan na sudma nakaresibi nin apod sa telepono gikan sa mga barangay official kan barangay kan Patitinan Sangay Camarines Sur ang mga miyembros kan Philippine National Police kan banwaan kan Sangay kung sa sinasabi na duwang daibistadong persona anda gadan na nadukayan sa Sitio Rawis kan barangay Patitinan na Sangay Camarines Sur tulos-tulo sa paagi ni Major Michael Albania and Chief of Police kanasambit ng banwaan ang nagsungko sa nasambit ng lugar sa investigasyon na pagaraman na alas 11:20 nin pagkaaga kan na sudma sarong nagngangaran na King Israel Bronyosa 13 anyos residentes kan Sunados barangay kan Lamon Gua Camarines Sur an aksidente subuot na nahining kani ang duwang bangkay nin lalaki na pinagasasabing ini and nakapatus sa parte kan sarong tamong na inapon sa naman sa gilid kanasambit ng lugar. Sagpud nyo niyan, ang mga miyembros kan PNP Duban sa Banwaan kan Sangay Camarines Sur nagpaparagos pa kan girigibong investigasyon sa posibleng pagkakabistuan kanasambit ng duwang persona asin ano ang motibo kan paggadaan sa nasambit ng mga biktima. Yan tabi kakamping June na ang mga bareta gikan digdi sa 91.9 BPS FM Naga para sa kakamping mo Network News Jonal Cuba basta bareta sigurado. PBS Basta Bareta sigurado. News Kakampi Network News. Thank you, Janelle. Hali dyan sa BBS FM Naga. Alas 6:34 ng oras yata mo yan. At yan, mabalik kami para sa mga ultimong bareta. Digdi lang yan sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Jubanas La Paz. Kakampi mo. Itang okasyon sa Rancho del Pilar dyan sa Banwaan kan San Fernando Camarines Sur kung saan maging tampok ang Juan and Kyle patraman si Juan na Carlosa. Kung sa Banwaan kan si Pukot Camarines Sur dinubog ding crowd ang kaparehong okasyon may koneksyon sa selebrasyon kang piyesta ka nagtalikod na aldaw sa sinambit ng Banwaan na laging dalan tanganing langawon ang Pabir Plaza na padrino kan lokal na gobyerno Piganaw narurosoon ning kadakol ng mga pardalan na nabitin sa selebrasyon kang Kaumba Festival ka nagtalikod na bulan ka Mayo sa Kapitolyo Provincial ang konserto dyan sa Banwaan kan San Fernando Camarines Sur at yan arag duman sa Banwaan kan Sipukot Camarines Sur may ipapanaong raffle ticket sa mga malaog na madalan na magkakaigwa ning oportunidad na manggana kan mga tampok na premyo arog kan motorsiklo bilang grand prize. Sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungkol yan, hinagad ka Naga City People's Council sa Sanggunang Panlusod ka Naga na irekonsiderar ang saydang desisyon dapit man sa pagsuspender kan pagdangog kang oversight committee sa mga sinasabing aligasyon sa mga transaksyon kan lokal na gobyerno sa position paper na ipinalwas kasugma kan Naga City People's Council nagasabi na kanagtalikod na sesyon kan Sanggunang Panlunsod kan June 19 di pigdesisyonan ang pagtapos kan deliberasyon kang oversight committee dapit sa pagripaso asin pagpakaray kang internal na proseso kan lokal na gobyerno kan Naga. Ang rason na sinambit kang konseyo iusubot ang nasambit ang proseso doble na sa ginigibong pag-aadal asin presentasyon kang NCPC pati naman Whistle Foundation dapit sa pag-adal kan mga development indicators kan syudad. Ang Naga City People's Council pigmok na sa ilalim kang People's Empowerment Ordinance nagtutubod na ang obeto asin ang tema kan Oversight Committee
Ibaman sa pag-aadal na ginigibo kang NCPC Resolve Foundation, luwas sa ibang tema kan duwang proseso ang overlap. Ang nasambit ng NCPC Resolve Budget Review ginimo sa irarom kan bandato kan Naga City People's Council sa People's Budget Ordinance na may objeto na makatabang mapakaray ang pagaman kan plano asin budget kan syudad para mas magsimbag sa pangaipo ka mga sektores kan sarong komunidad. Bantang Oversight Committee nagmamamot na repasoon asin pakarayon ang mga internal procedures kan lokal na gobyerno para gibuo na mas epektibo, episyente asin silag. Karakter ko na hearing ka nasabit ang komite, nahiling ang pangaipo na repasoon asin pakarayon ang proseso sa procurement para maging mas madali asin patas sa mga interesadong bidders. Ini sa ehemplo ka mga bagay na daisakop kang pag-aaral kang NCPC Resolve. Ang hiling kang NCPC pinaagi sa sarong serial proseso kang pagripaso sa irarom kang Oversight Committee, mas mahiling kung may mga kaluyahan sa sistema o proseso tangaling makapag-implementar nin magkakalingong dakdang sa pagpakaray. Kaya sa espiritu kan masilag asin baray na paggobyerno, ang Naga City People's Council liwat na ikiulis ang gudang panlungsod inikonsiderar ang sa ilang dagang desisyon asin iparagos mangraray ang pagdangog kang Oversight Committee kan sangguni ang panglunsod. Balita na sa luwas kang Pilipinas kunyan. Gadan ang 22 persona matapos ang pagkasulo kang pag-ibuling baterya sa South Korea. Suminabog pa ang nagkape ng mga lithium batteries sa Araceli plant sa Hwaseong City. Ang mga nagadaan kinabibilangan kan 18 Chinese sarong Laotian asin duwang South Korean na mga nagatrabaho sa nasabit na bodega. Igwang walang iba pa na irido na indiragan man sa mga ospital. Ang nasabit na bodega nagalamanig lampas sa 35,000 na baterya na ginagamit sa mga laptops asin electric bikes. Panagos na inaaram ka mga otoridad ang naging kausa kan sinambit ng kasulo. Delikadong mayong mabakal na baterya sa e-bike. Nasulo si Pagibuan duman sa South Korea. Sa Baretang Sports, nasungkit ni Asian Champion Ernest Jan EJ Obiena ay kinuwang sunod na bulaw ng medalya matapos pagadian ang Memorial Sislawa Saibul Kigo sa Poznan, Poland. Nairisto ni Obiena ang 5.87 meters para masiguro ang enot na pwesto. Ini ang kinuwang gana ni Obiena sa Poland matapos enot na masigwat ang bulawan sa Irina Swinsinka Memorial na ginibo sa Bydgoszcz kung saan nagristro siya ng 5.97. Mga tugang yan po mga balita sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Mga baretang amay, sa lupo na ang tabayaran sa mga kakamping radyo ngunyan pong Alto na Martes sa Hunyo 25 taon 2024. Sa pagkaroon po kabilog na puwersa kang Kakampi Network News, nakatawang niya ito sa pagkatod ka mga bareta ang DWEB-FM Kamsur, kay baran naman si Benny De Seda, ang KM Kakampi sa partido, kay baran si Frank Sotero, asiman ang BBS-FM sa Naga City, kay baran ang bilog na puwersa kan BBS-FM sa pahilot ni Junel Cuba. Sa pagkaraman ng Mike Garcia, sinman Mike Gravito na tuwang niya ito sa mga bareta sa lumas. Kay barang ko si Ivan Bulawan sa lab teknikal ko po si Jun Bernas. Mabalos kasi ng magantabay. Sagkun sa masunod niya itong pag-inibaran para ihato ng mga baretang on-air, online, digriansa. Network News. Network News. Kakampi PBS.